Okay, so paano ba natin mapapagtagumpayan ng insecurity? Kaibigan, kailangan nating tumakbo palayo dito. Run! R-U-N. Ano yung R? Replace the lies of the enemy with the truths of God. Sabi sa 1:8:31-32, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tandaan natin na ang katotohanan na galing sa Diyos ay nakakapagpalaya sa insecurity. May kakayahan itong palayain ka sa kasinungalingan ng dyablo at sa epekto ng comparison sa iyong buhay. Sa tuwing maiisip mo na I'm helpless, I'm worthless, I'm unlovable, at iba pang kasinungalingan, ay takbo ka. Run. Ano yung R? Replace the lies of the enemy with the truths of God. Ang ibig sabihin ay kukunin mo ang iyong Bible at babasahin mo ito. Aalalahanin mo kung anong sinasabi sa iyo ng Diyos patungkol sa iyo at sa pangako niya para sa iyo. Pakinggan mo kung paano kanya tinitignan. Basahin mo kung paano kanya minamahal. Namnamin mo kung paano kanya ginagawang masterpiece. Pagbulay-bulayan mo kung gaano ang pagnanasa niya na maging anak kanya at makasama ka sa kanyang pamilya. Now, ito ang gawin mong commitment sa Diyos this week, kaibigan. Bawasan mo ang social media at palitan mo ito ng pagbabasa ng Bible. Basahin mo ang Psalm chapter 23, Psalm chapter 24, Psalm chapter 25, 27, 30, 51, 91, 103, Psalm 121, 139, at Isaiah chapter 40. Kaibigan, huwag mo sabihing wala kang time dahil papalitan mo lang ang time mo sa social media o kung anumang bagay na hindi naman makakapagpalaya sa iyo sa insecurity. Kaibigan, tanggihan mo ang kasinungalingan na kailangan mo mag-perform para katanggapin ng Diyos. Mali, dahil lahat ng good works na kailangan mo gawin, lahat ng kautusan na kailangan mo sundin, ay ginawa na ng Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan na pagbabayaran mo ng kamatayan, ay binayaran na din ng Panginoong Hesus. Kaibigan, ikaw ay pinatawad na at nilinis nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Maaring na-insecure ka, kaya ba akong gamitin ng Diyos? Meron akong maruming nakaraan Sexually abused ako. Hindi ako nagkaroon ng mataas na pinag-aralan. Meron akong temper problem. Galing ako sa broken family. Hindi ako magaling humawak ng pera. Kaibigan, kaya kang baguhin ng Diyos at kaya kang gamitin ng Diyos. Si Rahab na isang prostitute ay ginamit ng Diyos para makapasok ang mga Israelita sa Promised Land. Hindi inantay ng Diyos na magbago si Rahab. Kung hindi, tinanggap niya ito as is. At yung pagbabago sa kanya ng Diyos, ay ito yung sumunod. Paano ko nasabi? Dahil kasama siya sa family tree ng Panginoong Hesus. Sabi sa Mateo 1:1-5, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Si Judah ang ama ni Perez at Serah. At si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron. At si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. At si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. At si Rahab ang kanyang ina. Grabe! Na-realize ko si David, ang lola niya pala sa tuhod ay si Rahab. Hindi lang ginamit ng Diyos si Rahab para makapasok ang mga Israelita sa Promised Land, o hindi ginamit ng Diyos ang isang dating prostitute, ang isang dating mababa ang tingin sa sarili na puno ng guilt at shame, ay ginamit ng Diyos para maging tagapagdala ng lahi ng Panginoong Hesus na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ako magtataka kung ginamit din ng Diyos si Rahab para hulmahin ang pagmamahal ni Boaz sa Diyos na siya namang tumulong at pinakasalan ang nabiyuda na si Ruth. Grabe, binago ng Diyos si Rahab from a fallen woman to a chosen woman, from a bad girl to a bride, from a mess to a mother, and from prostitute to progenitor of the Messiah. Kaya kaibigan, huwag ka maniwala na mamahalin ka lang ng Diyos pag maganda ang performance mo o mamahalin ka ng Diyos pag nagbago ka na. Kaibigan, mali, hindi ka pa nagbabago, namatay na ang Panginoong Hesus para sa iyo bilang pagpapakita kung gaano kanya kamahal. Tatanggapin ka niya as is pag lumapit ka sa kanya dahil mahal ka niya. Pero ang pagmamahal niyang ito na tinanggap mo
ang magbabago naman sa'yo. Pag hindi nagbago ang buhay mo, ay suriin mo ang sarili mo kasi baka hindi ka totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus at hindi mo totoong tinanggap ang grace niya sa'yo. Ako din may tendency na ma-insecure kasi parang inisip ko na kulang pa ang ginagawa ko para sa Diyos. Kaya kailangan ko pa ng approval ng ibang tao. May tendency ako na maghanap ng mga mag-appreciate ng message. At pag wala ay may tendency ako ma-insecure. Kaya pinapaalala sa akin ng Diyos na, Mike, approve ka na sa akin nung ikaw ay nanampalataya sa akin at nanampalataya sa lahat ng ginawa ko para sa iyo. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao. Alam mo, na-realize ko na mapagtatagumpayan mo lang ang insecurity kapag ang tanging hangad mo lang sa buhay mo ay kung anong pinahahalagahan ng Diyos at hindi ang pinahahalagahan ng mundo. Sabi sa mga awit 73:25-26, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupay aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nangihingi naman. Ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Hanggat hindi mo nasasabi sa Diyos na ikaw lang, Lord, ay sapat na, ay hindi ka magtatagumpay sa insecurity. Ang totoong secure sa Diyos ay kahit magtagumpay o hindi magtagumpay, kahit gusto ka ng tao o hindi ka gusto ng tao, ay hindi magbabago ang iyong seguridad. Hindi magbabago ang iyong confidence sa Diyos. Bakit? Kasi yung kaligayahan mo ay nakadepende lang sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo at hindi sa sasabihin ng kahit sinong tao. Kaibigan, meron ka bang relasyon na ganito sa Diyos? Anong kailangan mo baguhin o gawin para lumalim ang iyong relasyon sa Kanya? Kaibigan, simulan mo humanap ng tahimik na lugar sa iyong bahay at kayo lang dalawa ng Diyos ay mag-usap araw-araw nang wala kang ibang iniisip o distraction. Sabi sa Mateo 6:6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kaibigan, magsimula ka kausapin ang Diyos ng taimtim. Maging honest ka sa Kanya. Tanggalin mo yung mga pader at mga defenses mo. Tanggalin mo yung pride dahil sa mga na-achieve mong bagay. At magpakumbaba ka sa Kanya. Aminin mo yung kasalanan at insecurities. At pag ginagawa mo ito, ay sa Kanya bubuksan ang iyong mata para makita mo ang grace niya. Para makita mo ang magandang plano niya sa iyo. Bubuksan niya ang iyong mata para makita mo na siya ay kasama mo at nananahan siya sa iyo. Ipapakita niya sa iyo kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. At pag nangyari ito, ay magkakaroon ka ng totoong security. Kaya kaibigan, honest ka ba sa Diyos? Nagpapakumbaba ka ba sa Kanya? Anong kailangan mong gawin upang mapalitan ang mga kasinungalingan ng dyablo ng katotohanan ng Diyos? Noong April 2011 ay sinira ng malalakas na tornado ang state ng Alabama na naging dahilan ng pagkamatay ng 250 na tao. Ang pamilyang Hardy ay huli na para tumakbo pa sa shelter kasi malapit na yung tornado. Kaya ang ginawa nilang buong pamilya ay tinali na lang nila ang kanilang mga anak at sarili sa isang puno at sila ay nagyakapan habang dumadaan ang napakalakas na tornado. Sabi nung isang family member nung natapos na ang tornado, na bagamat meron silang mga gasgas at sugat mula sa mga lumilipad na debris, ay wala naman nagkaroon ng major injuries. Now, imaginein mo, kung gaano kahigpit ang pagkakayakap mo sa puno kung ikaw ang nasa sitwasyon nila. Alam mo na ang kaligtasan mo at ng iyong mga anak ay nakasalalay sa higpit ng hawak mo sa puno. Ganon din naman sa mga tornado ng kasinungalingan ng dyablo at tornado ng mga challenges sa buhay ay kailangan mong kumapit ng mahigpit sa salita ng Diyos upang hindi ka mapahamak. Gaya ng pamilyang Hardy na pinagkatiwala nila ang kanilang buong buhay sa puno at buong higpit nila itong niyakap, ay kailangan mo ding ilagay ang iyong buong pagtitiwala sa salita ng Diyos. At buong higpit mo itong yayakapin dahil dito nakasalalay ang buhay na may satisfaction at fulfillment na galing sa Diyos. Sabi sa mga Kawikaan 4:13, panghawakan mo nga ito at huwag mong pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Kaibigan, ang buhay na makabuluhan at may security ay makakamit mo kung pahahalagahan mo at isa sa buhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Itong ipalit mo sa mga kasinungalingan ng dyablo. Nakikita mo ba itong nakasulat dito sa t-shirt?
Ito yung pagnilay-nilayan mo. Ang mga talata na yan ay makikita nyo sa inyong screen. Screenshot mo yan at basahin palagi.